kung kaya't pati mga engkanto ay nababagabag sa paparating na signos. Isang unos kung saan mangingibabaw sa lahat ang kampon ng kadiliman. Ang mga piling mandirigma naman ay puspusan ang pagsasanay bilang paghahanda upang lalong mapalakas ang kanilang persa. Ang daigdig nila'y hindi saklaw ng maharlikang diwata, kaya iba ang pamantayan ng kanilang batas. Samantala, habang tumatagal ay unti-unti nang humuhupa ang nararamdamang sakit ni Nanding. Dugot pawis ang kailangan niya na malampasan sa bigay na pagsubok ng banal na hiyas. Ang malakas niyang sigaw ay dahan-dahang humihina. Gayunpaman, hindi na masyadong masakit ang umiiral sa kanyang katawan at dama pa rin niya ang matinding pagod. Lumipas pa ang ilang sandali, ang baluktot niyang katawan habang nakaluhod sa lupa ay malaya niya nang naigagalaw. Nagawa niyang tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Tagaktak ang pawis at may bahid pa ng dugo ang ilang parte sa katawan. Dumating sa puntong tuluyan na nga siyang nakahinga ng maluwag. Ang makapigil hiningang eksena ay napawi ng kaluwagan. Pakiramdam ni Nanding para siyang nasa katawan ng ibang nilalang na nagtataglay ng pambihirang pangangatawan. Nagbago ang daloy ng kanyang aura. Higit 10 beses ang inilakas niya. Hindi lang pisikal, pati ang hindi mapaliwanag na kapangyarihan. Nagawa pang ngumiti ni Nanding. Pinagmasdan ang sarili habang walang tigil ang paglabas ng usok. Tila para siyang apoy na hindi nauupos. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga braso at dama niya ang pagkunat ng balat at bigat ng kamao. Ito na ba ang kapangyarihan ng banal na hiyas? Hindi ako makapaniwala. Higit pa sa inaasahan ko ang dinulot nito. Nararamdaman ko na patuloy pa rin tumataas ang antas ng aking kapangyarihan. Humanda na kayo, Santino, Azazel. Pupulbusin ko kayong dalawa. Mamamatay kayo sa aking mga kamay. Nakangiting wika niya sa sarili na may halong pagtataka bago kinuha ang gintong espada. Mahusay, Nanding. Nagawa mong malampasan ang matinding pagsubok. Ganap ka ng maharlikang berdugo. Dumadaloy ngayon sa katawan mo ang espiritu at diwa ni Haring Balaw. Pinagsanib ang dalawang kaluluwa sa iisang katawan. Pagmasdan mo, Nanding, ang katawan ng hari, unti-unti nang naglalaho. Nawala na siya sa sumpa, ngunit bilang kapalit, nabuhay siya sa panibagong katawan. Ang katawan mo, Nanding, ang bago niyang katauhan. Ang puso mo ang ginawa niyang tahanan. Wika ni Amihan. Anong ibig mo sabihin, Amihan? Bulalas na tanong ni Nanding. Paumanhin, mahal na amo. Ako na lamang ang maglilinaw kay Nanding. Makinig kang mabuti sa akin, Nanding. Sa loob ng banal na hiyas, nakapaloob ang banal na espiritu ng sinaunang hari. Ang lahat ng kapangyarihan niya'y naipon sa loob nito. Sa madaling salita, nagsilbing kukon ang katawan mo. Ang kagandahan lang, Nanding, ikaw pa rin ang nagmamayari ng sarili mong katawan. Ang puso't isip mo ay patuloy na namamayani. Wika ni Kislap. Malinaw at detalyadong paliwanag ang bagay sa katanungan ng binata. Naunawaan ko na ngayon ang lahat, kaya pala kakaiba ang aking pakiramdam. Pakiwari ko'y may isa pang nilalang ang nanananahan sa aking katawan. Ang ibig sabihin lang nito, taglay ko lang buong lakas at kapangyarihan ng sinaunang hari ng engkanto. Nakatutuwa naman. Masasabi ko na isa itong malaking gantimpala kapalit ng tiniis kong sakit at paghihirap. Sabi ni Nanding. Kusang nawala ang selyo sa paglaho ng katawang lupa ng hari. Nagwika naman si Amihan sa maliit na nilalang na tapos na ang mahabang panahon nilang pagbabantay sa banal na himlayan. Malaya na silang mag-aliw sa hardin. Sila ang pangkaraniwang mga lamang lupa na naatasang magbantay sa siglo na nakalipas. Magagawa na nila na maglaro at libutin ang kanilang daigdig. Nang makaalis sila sa puntod, muling bumalik ang tubig sa balon na nagsisilbing pinto. Pagkarating nila sa hardin, tinawag ni Amihan ang mga kapwa niyang diwata na may mababang antas na maghanda ng malaking piging bilang handog sa binatang berdugo na ganap ng may dugong maharlika sa hanay ng kanilang lipi. Naging madali lang ang paghahanda ng mga pagkain. Sa pamamagitan ng salamangka, labas-masok ang mayuyuming nilalang sa lagusan na konektado sa kusina ng palasyo.
Ang nais kasi ni Amihan sa malawak na hardin maganap ang pagsasalo. Habang hindi pa tapos ang paghahanda, naisip ni Nanding na mahiga sa lilim ng higanting puno. Habang nagpapahinga siya, ay maraming lambana naman ang umaaligid sa kanya. Lumilipad ang mga ito at ang iba na may nagawa pang dumapo sa kanyang tabi. Lingid sa kaalaman ni Nanding habang naaaliw siyang pagmasdan ang makukulay na nilalang. May mga matang lihim na sumusulyap na puno ng paghanga. Isang paghanga na umuusbong sa maikling panahon. Ang mga matang ito ay nagmula kay Amihan. Nagtataka ang diwata kung bakit biglang nagbago ang pintig ng kanyang puso. Kailanman, hindi pa niya nararanasan kung papaano umibig at kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Gayunpaman, natatakot siya na baka nagsisimula na siyang umibig kay Nanding. At yun ang kinakatakot niya. Baka matulad siya sa sinaunang hari na nasawi dahil sa pagmamahal. Kailangan balanse at magkatimbang ang dalawang puso upang walang mapahamak. Dahil ang batas ng mga diwata ay lubhang mapanghanib kaysa sa batas ng mga mortal. Amo, tila yata hindi maalis ang tingin mo kay Nanding. May bumabagabag ba sa iyong isipan? May nais ka bang ipabatid sa kanya? Wika ni Kislap na kanina pa napapailing sa pagbabago ng kilos ni Amihan. Kislap, tila hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi ko batid kung bakit ako nagkakaganito. Bigla na lang kasi nagbago ang daloy ng aking puso. Sa tagal ko na nabubuhay sa mundo, ngayon lang ako nakaramdam ng pagkalito. Bakit puno ng agam-agam ang aking isipan? Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit kaya bigla na lang napapangiti ang puso ko sa kanya? Ano ba ang kahulugan nito? Naguguluhang sagot ng maharlikang diwata. Isa lang ang ibig sabihin niyan, amo. Masaya ang puso mo. Pero teka lang, hindi mo ito maaari. Hindi pwedeng mangyari to. Huwag mong sabihin, umiibig ka ngayon sa mortal. Pag-ibig? Ito ba ang tinatawag na pag-ibig? Ang ibig sabihin ba ng nararamdaman ko umiibig ako kay Nanding? Maaaring may punto ang tinuturan mo, Kislap. Maligaya kasi ang puso ko ngayon at ngayon ko lang ito naramdaman. Amo, pigilan mo ang bugso ng iyong damdamin. Isa kang bathaluman, hindi ka pwedeng umibig sa isang mortal. Kilala ko si Nanding simula pagkabata niya. Nasaksihan ko ang kanyang paglaki. Ang buong pagkatao niya ay umiiral lamang sa pakikipaglaban. Kahit taglay niya na ang espiritu ng sinaunang hari at nabahagian ng dugong maharlika, ay isa pa rin siyang ganap na mortal. Huwag mo hintay na matulad ka kay Haring Balaw. Paano kung umiibig na nga ako kay Nanding? Batid kong mali ang umibig sa mortal, ngunit ang puso ko ngayon ipuno ng galak. Ang isang tulad kong diwata ay isang beses lang maaaring magmahal. At kung si Nanding na nga ang nilaan ng tadhana, handa akong magsakripisyo. Kukunin ko ang loob niya hanggang sa mahalin niya ako. Napailing na lamang ang matandang duwende sa tinuran ni Amihan. Nababahala siya rito na baka mapahamak ang diwata. Sumagi pa sa isip niya na baka ang dahilan kung bakit biglang sumibol ang pagmamahal nito dahil sa lakbay diwa nilang pinagsama. Matapos mahanda ang mga pagkain, ay masaya silang nagtipon sa gitna ng hardin. Nagmistulang malaking pagdiriwang ang ganap na salo-salo habang kumakain sila. Nagsisiawitan naman ang mga lambana. Ang magaganda nilang tinig ay lalong nagbibigay kulay sa paligid. Natapos ang kanilang piging na puno ng giliw. Subalit ang isipan ni Nanding ay lumilipad sa mundo nila kung ano ba ang nangyari sa banal na bundok. Gusto pa ni Amihan na tumagal pa siya ng ilang araw upang magkasama sila. Ngunit tumanggi si Nanding at humingi ng paumanhin. Nais niya nang bumalik sa lalong madaling panahon. Wala namang nagawa si Amihan kundi ang sumang-ayon na lamang. Hindi niya na mapipigilan pa ito, lalo't taglay nito ang pambihirang katangian ng dating hari ng mga sinaunang engkanto. Sa tulong ni Kislap, agad namang nakabalik si Nanding. Mag-isa lang siyang pumasok ng lagusan. Nagpaiwan kasi ang matandang duwende. Para sa kanya, ilang oras lang niyang mawawala sa banal na bundok. Dahil magkaiba nga ang takbo ng kanilang panahon.
Maligayang pagbabalik, Nanding. Nagtagumpay ka ba na makuha ang banal na hiyas? Bungad na wika na pagsalubong ng dalaga, nakakatapos lang gumawa ng sangkap na lason. Nagpapahinga ito sa labas na halatang naghihintay sa pagbabalik niya. Ngumiti lang si Nanding kay Dalia bilang tugon bago inihakbang ang paa papasok sa bahay nila. Tiyang, nandito na po ako. Wika ni Nanding nang makapasok sa loob. Hindi ko man lang namalayan ang iyong pagbabalik. Malaki kasi ang pinagbago ng iyong aura. Parang ibang tao ka na, Nanding. Marahil napagtagumpayan mo ang matinding pagsubok. Tama ka ho, Inang. Nalampasan ko ang isang pagsubok na muntikan ko pang ikamatay. Mapalad ako dahil matatag ang aking katawan. Kung nagkataong hindi, malamang hindi na ako makabalik pa dito ng buhay. Sa kapatiyang, malaki na ang naitulong sa akin na amihan. Pinagkalooban niya ako ng kanyang lakbay diwa. Kaya oras na magapi ko ang Diablo at ang kanyang mga hukbo. Muli akong babalik sa kabilang daigdig. Kung mananatili ako doon ng matagal, mas lalo ko pang mapapaunlad ang aking kapangyarihan. Hindi ka maaaring manatili ng matagal sa mundo ng diwata. Higit na mas sagrado ang kanilang lugar. Makinig ka, Nanding. Kahit mapuksa mo man ang Diablo at mga alagad nito, ang kasamaan sa mundo ay patuloy na iiral. Ang paglaganap ng lagim ay walang wakas hanggat mayroong impyerno. Ang mga demonyo ay patuloy na lilitaw upang sakupin ang sanlibutan. Isa kang birtugo, Nanding. Ang misyon mo ay puksain ang kasamaan dito sa mundo. Hanggat nabubuhay ako, ang iyong misyon ay hindi magtatapos. Sabi ni Makiling. May punto ang mga sinabi ni Guro, Nanding. Hindi ka lang basta birdugo. Ikaw ang tagapagligtas ng sansinukob. Kailangan ka ng mga tao. Biglang sabat naman ni Dalia. Dalia, hindi mo na kailangan pang ulitin ang mga tinura ng Inang. Naiintindihan ko kayong dalawa. Ang nais ko lang naman, maibalik kay amihan ang nagawa niyang tulong sa akin. Isa pat, hindi naman ako magtatagal doon. Bago mo sabihin ang mga bagay na yan, Nanding, siguraduhin mo muna na mapapaslang mo ang Diablo. Alam kong sukdulan na ang lakas mo, ngunit huwag kang magpakampante. Hindi biro ang mga kalaban. Napangiti lang si Nanding sa sinabi ni Makiling. Nagawa pa niyang magbiro na walang malaking makakapuwing. Napasinghal na lang naman ang ginang at muling itinutok ang ginagawa sa mga palaso na pinapatakan ng lason. Nagwika naman ang dalaga kung kumain na ba siya. Ipaghahanda daw siya nito ng makakain. Sinabi naman niya na busog pa siya. Nang araw na yon, masinsinang kinausap ni Nanding ang mga kaibigang engkanto. Patuloy lang sa pagmamasida kung maaaring lawakan nila ang saklaw ng kanilang pandama sa paligid. Anumang oras pwedeng sumalakay ang mga demonyo. Nangangati na siyang lumaban. Ang kaso, hindi pa siya binibigyan ng hudyat ni Makiling kung kailan sila kikilos na pasukin ang lungga ng mga demonyo na dati nilang tahanan. Matapos ang pagpupulong sa pagitan ni Nanding at mga engkanto, kinausap naman niya ang kanyang inang. Kukumbinsihin niya ito na siya na lamang mag-isa ang maglakbay patungong nayon. Inang, kailan ba tayo kikilos? Hindi ba't isang malaking kalamangan sa atin kung tayo ang unang lulusob? Kung maghihintay pa tayo ng matagal, baka maunahan pa nila tayo. Hihintayin mo bang magdanak ang dugo ng mga kaibigan nating engkanto dito sa banal na bundok? Huwag kang apurado, Nanding. Maganda ang may plano bago natin pasukin ang kuta nila. Saka malabong matuntun muli tayo. Mas pinatibay ngayon ang harang. Hindi agad ito magkakaroon ng lamat. Kaya pakiusap, matuto kang maghintay. Ni minsan, di mo ako sinuway. Kaya naman sa pagkakataong to, yun pa rin ang gawin mo. Kikilos ka lang kapag inutos ko. Ako ang batas at ikaw ang tagahukom. Pero sa pagkakataong to, ako ang papataw ng parusa kay Santino. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Sabi ni Makiling. Kahit isang mabagsik na berdugo si Nanding, pagdating kay Makiling ay hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Kahit anong kisig niya ay bumabaluktot pa rin ang katawan niya. Kaya wala siyang magawa kundi ang maghintay na dumating ang araw ng pagtutuos. Sa mga lumipas na araw, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagsasanay. Sinusubukan ng bagong kakayahan. Nagagawa niya ng durugin ang malaking bato gamit lamang ang kamao. Bukod doon,
lalo niyang pinaghusay ang paggamit ng sandata. Malaki ang magiging papel nito upang gapiin ang dyablo. Sa mahigit 1 linggong pagsasanay, palagi namang nakatutok sa kanya ang dalaga. Palagi siyang pinupuntahan ni Dalia para bigyan ng pagkain. Napapangiti pa ang dalaga habang nagsasanay siya. Hindi nito maiwasang mapatitig sa matipuno niyang katawan na nagdudulot ng lubusang paghanga. Habang tumatagal ay lalong nagkakagusto ito sa kanya. Hindi ka ba napapagod, Nanding? Halos buong maghapon mo nang hawak yung espada. Magpahinga ka naman. Puro ka na lang ensayo. Maliwanag pa naman ang paligid. Bakit hindi muna tayo mamasyal at maglibang? Sabi ni Guro, may magandang bukal daw dito. Dalhin mo naman ako doon at maligo tayo. Alam mo ba, nakakatulong ang pagbabad sa tubig upang mawala ang pagod sa katawan? Wala akong oras para maglibang. Saka hindi mo ba kaya mamasyal mag-isa? Bahagi ka na ng pok na to, kaya malaya ka nang pumunta sa Mandako. Ngunit di ko alam kung saan makikita ang bukal. Hindi ko pa kasi nagawang libutin ang buong pook. Masyado itong malawak, Nanding. Kung makapagsalita ka, parang hindi ako babae. Hindi mo man lang ba naisip na kung ano ang mararamdaman ng isang tulad ko? Maliit na bagay lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Hindi mo pa ako mapagbibigyan? Naluluhang wika ni Dalia, dahilan para mapukaw ang atensyon ng binata. Anong klaseng babae ka? Yun lang iiyak ka na. Ang babaw naman ng luha mo. Sige na nga, pagbibigyan kita. Tayo na at dadalhin kita sa lugar na nais mong puntahan. Palihim namang napapangiti si Dalia. Sinadya niya talagang maging malungkot upang makuha ang loob ng binata. Ito namang si Nanding, nagpadala sa mapagkunwaring luha. Habang naglalakad sila ay hindi maipinta ang ngiti sa labi ni Dalia. Nagawa pang magkiskisan ng kanilang mga kamay habang marahang humahakbang sa mahamog at mabasang lupa. Lingid sa kaalaman ni Nanding, matagal nang alam ng dalaga ang bukal sa paanan ng kambal na puno. Nakalagay yun sa akasya sa hangganan ng tugatog. Nang makarating sila, ay kaagad namang lumusong ang dalaga. Nagawa pang basain ang binata gamit ang kanyang mga kamay sa pagsalok ng tubig. Nabasa naman si Nanding sa kinatatayuan niya, ngunit hindi niya magawang magalit gawa ng ngiti sa labi ng dalaga. Nahahali na siyang pagmasdan ito. Iyon din ang unang pagkakataon na nakita niya ito na ganoon kasaya. Halika rito, Nanding. Samahan mo ako maligo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang dungis mo na. Kaya lumusong ka na dito. Huwag ka nang mahiya. Napapangiting turan ng dalaga. May magagawa pa ba ako binasa mo na ako. Makulit ka talagang babae ka. Maghintay ka at lulunurin kita. Pabirong sagot naman niya rito bago tumalon sa tubig. Nagawa nilang magbiruan habang nagtatampisaw. Nagtatapyasan ng tubig at nagkukulitan. Sa ginagawa nila ay doon na pagtanto ni Nanding na masaya pala na maglibang paminsan-minsan. Tanging si Dalia lamang ang bukod tanging babaeng nagawa siyang pasayahin. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang gumaan ang loob niya. Pansamantalang napawi ang kanyang isipan sa pakikipaglaban. Hindi nila namalayan na nagiging malapit na sila sa isa't isa. Walang malalim na kahulugan para kay Nanding ang ginagawa nilang yun. Ngunit para kay Dalia, isa itong mahalagang pangyayari na mauugnay sa pagitan nilang dalawa. Isang masayang alaala na maaaring itanim sa kanyang puso. Alam niyang hindi lang ito basta paghanga. Sigurado siyang mahal niya si Nanding. Mula pa nung umpisa, noong pinagtagpo sila ng tadhana. Labis na kaligayahan ang pumapagitan sa dalawa. Hindi nga nila namalayan ang pagsiklab ng dilim sa paligid. Sa pagbangon ng buwan, ang mga alitaptap ang nagsilbi nilang tanglaw. Halos ilang oras silang nakalublob sa tubig. Ilang sandali pa ay biglang nakaramdam ng lamig ang dalaga. Kaya umahon ito sa tubig at niyakap ang sarili. Nanginginig ang katawan mo, Dalia. Giniginaw ka ba? Ang takaw mo kasi maligo Tignan mo ang nangyari sa'yo. Halos di ka na makakilos dyan. Aahon na rin ako dito, uwi na tayo. Mabuti pa nga, Nanding. Naninigas na kasi ang aking katawan sa sobrang lamig. Natatawa ako sa'yo, Dalia. Akala ko pa naman napakatibay mong babae. Nagawa mo nga dating labanan ng mga demonyo. Pero lamig lang pala ang katapat mo.
Dagdag pa ni Nanding nang makaahon. Nagkataon na sumabay pa ang pagtigas ng mga tuhod ng dalaga, kaya walang nagawa si Nanding kundi pasanin niya ito sa likod. Natuwa naman si Dalia sa kinalabasan ng kanilang sitwasyon. Sa isip niya, parang magkayakap lang silang dalawa. Sinamantala niyang higpitan ang pagkakahawak sa balikat ni Nanding. Nagsasanib ang nakakasabik na init sa kanilang katawan. Pasensya ka na, Nanding. Naging mabigat patuloy ako sa iyo. Ayos lang. Di ka naman mabigat eh. Kumapit ka lang ng maigi. Baka mahulog ka. Saglit na tumigil ang mundo para kay Dalia. Nagustuhan niya ang mga katagang lumabas sa bibig ng lalaking mahal niya. Kung may taglay lang siyang mahika, papahintuin niya ito upang magkasama sila ng matagal ng binata. Susulitin niya ang bawat segundo na magkapiling sila. Kapit lang, Dalia, malapit na tayo. Wika ng binata. Hindi naman sila nakaligtas sa paningin ni Makiling. Nakatayo ito sa labas ng bakuran na tila kanina pa naghihintay. Nakahanda na kasi ang kanilang hapunan na dapat sana ang dalaga ang gumawa. Madiing nagpaliwanag si Nanding kung bakit niya pasan ang dalaga. Napansin kasi niya na hindi ito nagustuhan ng kanyang inang. Basang-basa kayong dalawa. Mukhang naligo yata kayo sa bukal. Sige na, magbanlaw na kayong dalawa. Takahain na ang pagkain sa lamesa. Sana hindi na ito maulit pa. Ayoko makita na palagi kayong magkasama. Pagkatapos ng hapunan mag-usap tayo, Dalia. Pagkatapos nilang kumain ay masinsinang kinausap ni Makiling ang dalaga. Sa labas sila nag-usap upang hindi sila marinig ng binata. Nasa kwarto na si Nanding at payapang nagpapahinga sa papag. Magtapat ka nga sa akin, Dalia. May nararamdaman ka ba kay Nanding? At kung meron man, itigil mo na. Tutulak ko sa nararamdaman mo sa kanya. Alam mo ba kung bakit? Hindi kasi ako mapanatag na makita siyang lumalambot ang puso niya. Pinalaki ko siya bilang isang berdugo. Dumadaluyong sa kanyang mga ugat ang pagiging mandirigma mula sa aming angkan. Napansin ko kanina ang kakaiba niyang ngiti at ngayon ko lang siya nakita na ganoon kasaya kasama ka. Tila natututo na siyang umibig at yan ang kinatatakutan ko dahil makakasagabal lang ito sa kanya. Ngunit mahal ko si Nanding. Guro, hindi naman siguro masamang ibigin siya. Kahit sabihin pa natin na isa siyang berdugo, may karapatan pa rin siyang magmahal. Ang buhay niya ay hindi lang dapat umiikot sa pakikipaglaban. Tao lang din siya at hindi immortal. Isapat, ako lang naman ang may pagtingin sa kanya. Alam ko sa akin sarili na kahit kaunting espasyo sa puso niya, wala akong puwang. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na mahalin si Nanding, hindi ko yun palalampasin. Pareho lang ho tayong babae, guro. Sana maintindihan niyo ko. Dahil alam ko minsan, inaranasan mo rin umibig. Sabi ni Dalia. Isa itong malaking kalapastanganan, Dalia. Paano mo na atim na pagsalitaan ako ng ganyan? Ako ang iyong guro. Hindi mo magugustuhan ang galit ko. Oras na suwayin mo ko. Tama ng pag-uusap natin ito. Pumasok ka na sa iyong silid at magpahinga. Masyado nang malalim ang gabi. Pinigilan ni Makiling ang sarili na sumiklab ang galit. Kahit matigas ang ulo ng dalaga, hindi niya ito magawang saktan. Sa maikling panahon kasi na magkasama sila ay lalong gumagaan ang loob niya rito. Tinanggap niya ito bilang tagapaglingkod kahit may dugo itong aswang. Mabilis kasi itong matuto at malawak ang kaalaman pagdating sa mga halamang gamot. Tinatayang malaki ang potensyal nito bilang tagapamagitan sa takdang panahon. Higit sa lahat, anak na ang turing niya rito, kaya ayaw niya magkaroon nito ng kaugnayan kay Nanding. Samantala sa lugar na nilamon ng dilim ay walang pagsidlan ang galit ni Santino. Nagwawala ito sa kanyang tronong napapalibutan ng mga bungo. Nalaman niya kay Azazel na bigla na lamang naglaho ang presensya ng hukbo na pinandala nila upang hanapin ang dalawang babaylan na patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. Batid ng dyablo na tuluyan ng nabura sa daigdig ang kanyang mga disipulo. Ang pinagtataka lang niya kung bakit sa pagkasawi ng mga ito ay saka naman nawala ang malakas na aura na nagmumula sa liwanag. Dahil sa nangyaring pagkabigo, napagdiskitahan ni Santino ang mga bihag. Ilang bilanggo ang pinahirapan niya. Wala siyang pinipili
mapababae man o bata. Lahat ay magdurusa sa tinatamasa niyang puot. Pinaghahataw niya ang mga bihag ng latigo. Hindi pa siya nakontento, nagawa pa niyang pumatay. Ang mga nasawi ay pinakain pa niya sa mga gutom na halimaw. Naguunahan ang mga demonyong lantakan ang mga labi ng biktima. Sinisipsip ang dugo at sinisimot ang laman hanggang maging buto. Ganito kasiba ang mga uhaw na demonyo sa katawan ng mga tao. Napapahalakhak naman si Azazel sa mga nagaganap. Nasisiyahan siya na makita ang kanyang mga alipores na nag-aagawan sa pagkain. Kapag maraming namatay, mas lalo siyang ginaganahan dahil ang mga kaluluwa nila ay napupunta sa kanya. Ang espiritu ang nagsisilbing pangunahin niyang pagkain. Magalit ka lang, Santino. Sige lang, magwala ka. Pumatay ka lang ng pumatay. Oras na matapos ang ating kasunduan, lalamunin ko kaagad ang kaluluwa mo. Magiging malaya na ako at sasakupin ko ang buong sanlibutan. Magtatayo ako ng sarili kong kaharian. Napapangising wika ni Azazel sa kanyang sarili. Likas sa kanya ang pagiging tuso. Ayaw niyang masapawan sa mga kapwa niya na prinsipe ng impyerno. Nang maibsan ang galit ni Santino, matapos wakasan ang buhay ng ilang katao, ay tahimik siyang lumabas ng kulungan. Muling naupo sa trono at nag-isip ng malalim na tila may iniisip na magandang plano. Makalipas ang ilang sandaling pananahimik, kinuha niya ang itim na libro sa gilid ng upuan na gawa sa mga buto ng mga tao. Binuklat niya ang ilang pahina na parang may kung anong bagay na hinahanap, hanggang sa makita niya ito kalagitnaan ng libro. Ngumisi siya ng nakakakilabot bago nagwika sa katabing Diablo. Azazel, may naisip na akong magandang plano. Sigurado ako, ikakatuwa mo to. Kapag nagtagumpay ako, mas lalong lalakas at lalawak ang ating puwersa. Dadami ang ating hukbo at mapapabilis ang ating pagsakop. Wala nang makakapigil sa aking pagbangon. Sasambahin nila ako bilang Diyos. Lahat ng nabubuhay sa mundong to ay luluhod sa aking harapan. Sabi ni Santino. May naisip kang plano? Maaari ko bang malaman? Nagtatakang tanong ng Diablo. Tulad ng ginawa ko noon sa pagtawag sa iyo, susubukan kong buksan ang isa pang mga pinto ng impyerno. Magsasagawa ko ng isa pang kasunduan ng pag-aalay. Hahatakin ko mula sa dagat-dagatang apoy ang isa pang malakas na Diablo na tulad mo. Palalawakin ko ang lilikhain kong lagusan upang mas marami ang makawalang demonyo. Nagulantang si Azazel sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala na maiisip ng isang hangal ang bagay na yun. Kapag nagtagumpay si Santino, malabong pamunuan niya ang mundo ng mga mortal. Nababahala siya na baka isa sa mga mataas na antas na 7 prinsipe ang umahon sa mga impyerno. Maging siya'y walang laban dito at maaari siyang gawing tauhan. Upang hindi matuloy ang binabalak ng babaylang lalaki, nakaisip ang Diablo ng panlilinlang. Masyado mapanganib ang naisip mong plano, Santino. Kapag ginawa mo ang bagay na yan, maaari ka mapahamak at mamatay. Baka nakakalimutan mo, Santino, na hindi pa tapos ang ating kasunduan. Bago ka makipagkasundo, tapusin muna ang kontrata nating dalawa. Pagmasdan mo ang iyong mga daliri. Mayroong tanika lang nakapulupot na nag-uugnay sa akin. Natatakot ka ba sa binabalak kong gawin, Azazel? O baka naman takot ka lang mahigitan ng kapwa mo, demonyo? Kahit na wala man ang kasunduan nating dalawa, mananatili kang alipin. Ako ang dahilan kung bakit ka nakawala sa impyerno. Kaya huwag mo kong didiktahan sa anumang gagawin ko. Sige, tatapusin na natin ang kasunduang ito. Dalhin mo sa akin ang ulo ng 2 babaylan. Ikaw na ang kumilos. Isama mo ang 7 general. Hagilapin ninyo ang kinatataguan ng mga to. Kung kinakailangan, suyurin mo ang bawat sulok ng kabundukan, gawin mo. Tumangulang ang Diablo sa utos ni Santino bago nagwika sa mga alagad niya na may namumukod tanging kapangyarihan. Kaagad silang lumipad sa himpapawid kasama ang ilang mababang uri ng demonyo. Ang natira sa hanay ng hukbo ay naiwan upang magbantay sa trono ng hangal na pinaroklama ang sarili bilang hari ng lahat. Panginoon,
Bakit mo hinahayaang sumailalim tayo sa kamay ni Santino? Isa lamang siyang mababang uri ng nilalang. Sukdulan ang kapangarakan at kanyang kayabangan. Kung gugustuhin mo, maaari namin siyang paslangin. Wika ng isang general. Hindi siya maaaring mamatay sa mga kamay ninyo habang may bisa pa ang aming kasunduan. Kung masasawi siya, kusang magbubukas ang lagusan at hihilahin tayo pabalik ng impyerno. Yun ang sumpa ng ritual. Ang mabuti pa, hatiin natin sa 7 ang pangkat upang madali natin silang mahanap. Kapag hawak ko na ang ulo ng birdugo, ang hangal na yun ang isusunod ko. Nagsikalat sa himpapawid ang mga demonyo. Gagalugarin nila ang bawat kabundukan. Hindi sila babalik hanggat hindi nadadala at napapatay ang 2 babaylan. Nahihiwagaan din ng Diablo kung anong uri ba ng mandirigma ang tanyag na birdugo. Bakit ganun na lamang ang takot ni Santino? Hindi naging madali ang kanilang paghahanap, pati ang matatalas nilang paningin ay bigong makita ang pakay. Ang tahimik na gabi ay binabalot ng madilim na aura, maging ang panggabing ibon ay nabubulabog sa pamamahinga. Nagsiliparan ang mga ito sa kalangitan na nagbabadya ng sigalot. Ang mga nilalang naman ng kabundukan ay nakaramdam ng takot. Nasasaklaw nila ang paparating na lagim, kaya nagmamadali ang mga ito na pumasok sa tarangkahan ng kanilang daigdig. Hindi naman nakaligtas kay Nanding ang presensya ng mga demonyo. Batid niya ang higit na mas malakas ang antas ng kapangyarihan nito kaysa sa mga nauna niyang nakasagupa. Nagising naman nang wala sa oras si Makiling at nagmamadaling kinuha ang sandata bago ginising ang dalaga sa mahimbing nitong pagkakatulog. Nanding, may nararamdaman akong masamang enerhiya sa hindi kalayuan, sabi ni Makiling. Wala namang naging tugon si Nanding, bagkus nananatili siyang kalmado. Pinalawak ang saklaw ng pandama upang matukoy kung gaano kalayo ang kalaban. Nakatuon lang siya sa napakaitim na presensya habang mahigpit na hawak ang espada. Habang papalapit ang isang hukbo na pinangungunahan ng Diablo sa banal na bundok, tila ang selyo ay bahagyang nagnipis. Tumatagos kasi dito ang nag-uumapaw na espiritual ni Nanding. Sumalubong naman sa itim na aura na lubhang umagaw sa pansin ni Azazel. Sa wakas nahanap ko din kayo. Dito lang pala kayo nagtatago. Kaya pala, hirap ang mga alagad kong hagilapin kayo dahil may selyong nakaharang sa tugatog. Ngayon, magpapakawala ako ng maliit na bahagi ng aking kapangyarihan. Wawasakin ko ang selyo. Kaya simulan nyo na manginig sa takot, sabi ni Azazel. Nagpalabas ng pambihirang enerhiya ang Diablo. Nayanig ang himpapawid sa lakas nito kaya nasira ang harang. Nagilalas naman si Nanding sa kakilakilabot na aura. Lubos niyang nauunawaan ang mga sinabi noon ni Kislap. Lubhang mapanganib ang talagang makaharap ang Diablo. Halos magkapantay lang ngayon ang kanilang lakas. Ngunit hindi niya batid na maliit na bahagi pa lang ito sa taglay na kapangyarihan ni Azazel. Malayong malayo ang agwat nila. Nagmistulang hagupit ng bagyo ang naidulot na pinsala sa ginawa ni Azazel dahil pati ang lupa ay gumalaw. Sumayaw ang mga puno at nabali ang ilang matitibay na sanga. Nilamon ng hilakbot si Nanding nang lumapat sa lupa ang mga paa ng Diablo. 3 beses ang laki nito sa pangkaraniwang demonyo. Nanginig naman sa kaba si Dalia. Tila napako ito sa kinatatayuan niya. Mabuti na lang at pinalalakas ni Makiling ang kanyang loob. Saglit nagkatitigan sila ni Nanding at Azazel habang isa-isang dumating ang mga pangkat ng demonyo na pinangangatawanan ng 7 general. Ang mga matang yan, ang mga titig na yan, mukhang naaalala kita. Tama, ikaw yung batang nakaligtas noon sa mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala na magiging ganyan kakalakas. Nakikita ko rin na may bagong nakatago pang espiritual sa iyong katawan. Magaling, mukhang magiging maganda ang laban. Ipakita mo sa akin kung paano lumaban ang isang birdugo. At ikaw namang babae nakatayo dyan,
Matagal ka nang gusto makita ng hangal mong kapatid. Nasasabik na siyang makita kang wala ng buhay. Ngunit mapalad kayong dalawa. Matapos ko kayong paslangin, siya naman ang isusunod ko. Doon na lang kayo sa kabilang buhay maggantihan. Huwag kang makakasigurado. Baka bumaliktad ang ating sitwasyon. Ilang taon akong nagsanay. Ilang taon akong sinubok ng panahon. Nagpakalakas ako ng husto upang paslangin ka. Ngayon nagtakpo ng ating landas. Uusigin kita. Ipapalasap ko sa iyo ang bagsig ng aking paghihigante. Sabi ni Nanding. Magaling. Ngayon lang ako napahanga ng husto ng isang mortal. Yan ang inaasahan kong sagot mula sa isang birdugong tulad mo. Pinapahanga mo ko. Ano pang hinihintay mo? Sumugod ka na. Subukan natin yung galing mo. Nang akmang susugod na si Nanding ay bigla siyang napatigil. May bigla kasing bumukas na lagusan. Puno ito ng kaluwalhatian. Halos kumalat ang dalisay na aura sa buong paligid. Nagulat siya nang iluwa ng liwanag si Amihan kasama ang ilang diwata. Amihan, bakit ka na parito? Gulat na wika ni Nanding ngunit. Ngumiti lang ang diwata bago madiing pinagmasdan ang malaking nilalang. Ikaw, ano naman ang gagawin dito ng isang hampas lupang anghela? Mali pala ako. Hindi ka na pala ngayon isang anghela. Isa ka na lamang Diyos ang tagapagpantay ng isang daigdig na likha ng kataas-taasan. Kayong mga diwata, kung ayaw ninyong mamatay, bumalik na lamang kayo sa inyong daigdig. Gabriela, huwag mong kalilimutan na hindi ka naman isang mandirigma. At isa pa, ang katulad mo ay bawal makialam dito sa mundo ng mga mortal. Gabriela, hindi ko naiisipin na paslangin ka. Kahit pa paano'y may pinagsamahan naman tayong dalawa nung ganap pa akong anghela. Gulat na gulat si Nanding sa mga tinuran ng dyablo. Hindi siya makapaniwala na dati palang anghel ang maharlikang diwata at Gabriela ang totoo nitong pangalan. Napapaisip tuloy siya na baka si Amihan talaga ang totoong nagmamay-ari ng gintong espada na kumitil sa buhay ng maalamat na Bakunawa. At dito po muna mapuputol ang ating ika-4 na bahagi sa kwentong ito. Abangan niyo po ang susunod bukas. Maraming salamat. Hanggang sa muli.